Mas delikado ang peace talk sa Rusya kaysa digmaan at ipapaliwanag ko kung bakit. Ika-24 ng Enero, 2026. Nagtipon-tipon ang mga diplomat ng Ukranya, Rusya at Estados Unidos sa Abu Dhabi, sinusubukang pag-usapan ang isang tigil putukan. Lahat sila ay nasa iisang silid. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, pinag-uusapan ang matagal nang inaasam na kapayapaan. Pagkatapos, habang nagaganap ang pagpupulong, nagbigay ng utos si Vladimir Putin. 376 na drone at misil ang pinakawalan laban sa Ukraine, Kiev at iba pang mga lungsod na tinamaan. Nawala ng kuryente ang 80% ng bansa sa loob lamang ng ilang oras. Habang ang kanilang mga diplomat ay nagsasalita tungkol sa kapayapaan, binobomba ng Rusya ang mga sibilyang Ukrainian. Lumala ang sitwasyon nang umabot sa 15 degrees ang temperatura, daan-daang libong pamilya ang naiwan sa dilim, lamig at walang pampainit. Katatapos lang tumawid ng Rusya sa isang hangganan at ang Ukraina, siyempre, hindi ito palalampasin. Noong gabi ng Enero 25, nagpalipad ang Ukraina ng mga misil papuntang Rusya. Malalakas ang mga pagsabog. Malalaking sunog ang nagliwanag sa gabi. Sumunod dito, naging brutal at mapanira ang mga oras sa Belgorod. Ngayon, ang mga Ruso naman ang nagyayelo sa dilim. Tuloy lang sa panunood, ipapakita ko ang kamanghamanghang pagganti ng Ukraine. Para maintindihan kung paano tayo nakarating sa puntong ito, kailangan nating bumalik ng ilang linggo at ang makikita mo ay kamangha-mangha. Mula sa simula ng taglamig na ito, labis na pinalakas ng Rusya ang kanilang mga pag-atake. Isa itong organisadong kampanya, hindi magkakahiwalay na pag-atake. Gabi-gabi, daan-daang drone ang umaatake sa depensa sa himpapawid at pagsapit ng umaga, kapag kaunti na ang interceptor, saka dumarating ang precision missile. Ipinakita ng pag-atake noong Enero 9 kung paano ito gumagana. Alas 6 ng umaga sa Kiev, natutulog pa ang mga pamilya sa kanilang apartment nang magsimula ang mga alerto. 242 drone ang lumilitaw sa radar, sunod-sunod na dumarating at pinipilit gamitin ng depensa ang kanilang interceptor na misil. Bago tayo magpatuloy, pwede ba kitang ipakitong ang mga operator kung kaya nilang pabagsakin lahat? Biglang darating ang 26 high-precision missile na lilipad sa kalangitan. Nasalag ng depensa ang karamihan, pero 16 na drone at 18 na missile ang nakalusot. Ang mangyayari sa mga susunod na minuto ay lubhang mapanira. Mga pagsabog sa Kiev, Odessa, Dnipro, mga subestasyon ng kuryente ang tinamaan sa loob ng ilang segundo, 6,000 gusali ang nawalan ng kuryente. Namatay ang ilaw at tumigil ang pagpainit para sa 500,000 katao habang nasa labas ay 15 degrees. Pero ito ang mahalaga. Alam mo ba kung bakit nakakainis mawala ng kuryente? Hindi ba pwedeng gumamit ng generator at maghintay ng ayos? Ang sagot ay nasa kasaysayan ng Soviet. Maraming lungsod sa Ukraine at Russia ang gumagamit ng district heating, isang sistemang pagpainit na itinayo, dekada na ang nakalipas. Ganito ang proseso. Isang planta ang nagpapainit ng maraming tubig at ipinapadala ito sa kilometro-kilometrong underground na tubo papunta sa libo-libong apartment. Epektibo ang sistema kapag gumagana ito, pero may malubhang problema kapag nasira ang planta, bumabagsak ang buong sistema. Dahil kailangan ng kuryente ng mga pump na nagpapagalaw ng tubig, kapag walang kuryente, titigil ang mga pump at wala nang gagalaw na tubig. Umiikot o nakatigil ang tubig kapag bumaba sa 10 degrees ang temperatura. Ayun, nagyayelo ito sa loob lang ng ilang oras. Kapag nagyelo ang tubig sa loob ng mga tubo, puputok ang mga tubo at kapag pumutok ang mga tubo, sa sistemang nagsusupply sa 6,000 gusali, magkakaroon ka ng sakuna
dahil kailangan mo na itong ayusin kada kanto at gusali. Hindi ito tumatagal lang ng araw, umaabot pa ng linggo o buwan, at ito ang patibong na hindi napansin ng iba. Ang teknolohiyang Soviet na dapat magprotekta sa mga sibilyan ay naging sandata laban sa kanila dahil itinayo ng Rusya ang parehong kahinaan sa dalawang bansa. Alam nila bawat kahinaan, tubo at subestasyon. Parang nag-iwan sila ng mapa para sa mga kaaway nila. 2 araw matapos ang atake, mahigit 1,000 gusali sa Kiev ay wala pa ring pag-init. Buong pamilya natutulog sa iisang kwarto sa ilalim ng mga kumot, nagbabahagi ng init habang malamig na hangin ay pumapasok sa basag na bintana dahil sa mga pagsabog. Nagpatuloy ang mga pag-atake sa mga sumunod na araw. Noong Enero 14 tinamaan ang Kryvyi Rih. 19 ang namatay, isang buong pamilya sa bahay nila nang tamaan ng misil, pinakamaraming namatay sa ataking iyon noong buwan. Mas maraming misil tuwing umaga, mas maraming drone tuwing gabi, tuloy-tuloy at walang pahinga. Hindi lang nagtatanggol ang Ukranya, nagpaplano rin sila. Belgorod, Rusya. Ang lungsod, 40 kilometro mula sa hangganan, ay sentrong logistiko para sa operasyong Ruso sa Kharkiv at may parehong kahinaan. Ang planta ng kuryente ng Lush ang naglalaan ng higit 1/4 ng pampainit sa lungsod. At mula noong Setyembre 2025, sinusubukan na ng Ukranya ang kahinaang ito. Sunod-sunod na pag-atake sa parehong planta. Setyembre, Oktubre, Disyembre, pare-pareho ang target at resulta. Mga pagsabog tuwing gabi, blackout, naipit sa elevator, tumitigil ang traffic light, takot sa kalsada, at palaging lumulubog sa dilim ang lungsod. Malinaw ang mensahe, kung giniginaw ng Russia ang mga sibilyang Ukrainian, pwedeng gawin din ito ng Ukraine sa mga sibilyang Russian. At paano ang mga armas? Gumamit sila ng mga Amerikanong ATACMS na missile na may 300 kilometro ang abot. Mga missile na inaprubahan mismo ni Pangulong Biden para gamitin sa loob ng Russia. At mas mahalaga, mga drone na gawa sa Ukraine na walang restriksyon mula kanluran, kaya pwedeng gamitin ng Ukraine kahit saan. Ngayon, naisip mo na ba kung paano nagagawa ng Ukraine na tamaan ang mga target na napakalalim? Kung paano nila napapasok ang depensa ng himpapawid ng Russia? Ang sagot ay nasa unit na iilan lang ang nakakakilala at ang gawa ng unit na ito ay nagbago ng lahat. Ang Sentro ng Espesyal na Operasyon Alpha ay isang unit ng Security Service of Ukraine, ang seguridad ng Ukraine. Dati silang kontra-terorismo, ngayon ay mga mangangaso na ng Russian Air Defense Systems. Espesyalista sa pagsira ng S-400, pinaka-advanced ng Russia. Ang halaga ng bawat baterya ay $340 milyong. Ito ang nagpoprotekta sa himpapawid ng Russia laban sa misil at drone. Noong Hunyo 3, 2024 nakamit nila ang makasaysayang tagumpay. Unang beses na nawasak ang S-400 sa loob ng Russia sa digmaan. Ang Operasyong Alpha ang nagkoordina ng pag-atake sa Mars, rehiyon ng Belgorod at nawasak ang sistema. Pero ang operasyong talagang nagbago ng laro ay nangyari noong ika-15 ng Nobyembre, 2025 sa Novorossiysk, timog ng Russia. Ang Alpha ang nagkoordina ng isang malawakang pag-atake gamit ang mga drone. 4 na S-400 system sa baybayin ng Dagat Itim ang target. Tinamaan ng mga drone hindi lang ang mga missile launcher, kundi pati na rin ang mga radar. Kung walang mga radar, bulag ang S-400 at ganap na walang silbi. Malakas ang pagsabog kaya nadamay ang mga katabing terminal ng langis. 2 milyong bariles kada araw ang pansamantalang natigil ang export. Ngayon, kung iniisip mong isa lang itong rehiyonal na digmaan, mag-isip ka ulit. Kapag nasira ang planta o huminto ang terminal ng langis, bumabagsak ang produksyong industrial at nararamdaman ito sa buong mundo. Binubuksan ni Alpha ang daan.
Sa pamamagitan ng pagsira ng mga sistema ng depensa, lumilikha sila ng mga air corridor kung saan maaaring lumipad ang mga drone at misil nang hindi nasasabat. Parang inaalis mo muna ang gwardiya bago magnakaw. Habang nangyayari ito, may isang halaga na di gaanong napag-uusapan, sinusukat sa mga buhay. Noong Nobyembre 2025 sa Ternopil, kanlurang Ukraine, isang misail ng Russia ang tumama sa isang gusaling tirahan. 38 sibilyan ang namatay, kabilang ang 8 bata. Isipin mo, 8 batang may pangalan, pamilya at pangarap, lahat namatay sa isang iglap. Noong 2025, 2,514 sibilyang Ukrainian ang napatay, 12,000 ang namatay, 2.7 milyon ang napilitang lumikas, at halos 6 na milyon ang naging refugee sa ibang bansa. Ayon sa mga autoridad ng Russia, 372 ang namatay dahil sa pag-atake ng Ukrainian. Ang mga pamilya sa Belgorod, Kursk at Bryansk ay palaging pinapalikasin. At dumating ang sandaling nagbago ang lahat, pati mga poster. 26. ABUDHABI. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nagtipon sa isang saradong silid ang mga diplomat ng 3 bansa upang talakayin ang tigil putukan, proteksyon ng sibilyan at kapayapaan. Sa kalayuan, si Putin ay nag-uutos pa rin. 376 drone at misil ang handa, strategic bomber ay lumilipad at barko may cruise missile. Sa gabi, habang sinasabi ng mga diplomat ng Rusya ang kanilang pangakong kapayapaan, inilunsad ang pinakamalaking pag-atake sa mga linggo. Nagising ang Kiev at iba pang lungsod sa mga pagsabog, mga misil na sobrang bilis na nauuna pa ang pagsabog kaysa tunog. 80% ng Ukraine ang nawala ng kuryente. Ang mga ospital ay gumagana gamit ang mga generator at libu-libong pamilya ang nasa dilim. Muli, si Ministro Andriy Sybiha ng Ukraine ay nagbuod sa isang pangungusap. Ang inyong mga misil ay tumama hindi lang sa mga tao, kundi pati na rin sa mesa ng negosasyon. Tumawid na sa linya si Putin at sasagot ang Ukraine makalipas ang wala pang 24 na oras sa gabi ng ika-25 ng Enero, kumilos ang mga base ng Ukraine. Ang target ay Belgorod at mga kalapit na rehiyon. Ang mga misil ay lumilipad sa madilim na langit, naglalapit at posibleng umatake. Malalakas na pagsabog ang muling tumama sa planta ng Belgorod. Ngayon ay mas malaki ang pinsala. Malalaking sunog ang nagbigay liwanag sa gabi at ang usok ay tanaw mula sa malayo kaya't nalubog sa dilim ang Belgorod. 600,000 tao agad nawala ng kuryente, walang pampainit at tubig. 2,000 gusali ang nawalan ng init, 200,000 tao ang nawalan ng tubig at umabot sa 5 degrees ang temperatura. Idineklara ni Gobernador Vyacheslav Gladkov na napakahirap ng sitwasyon. Madilim ang mga kalsada, gumagamit ng flashlight ang tao at nagsisiksikan sa isang silid ang mga pamilya para magpainit. Hindi lang Belgorod ang naapektuhan. Maraming lungsod gaya ng Borisov, Baluski, Volokhonovsky, Graiboron, Krasnoyarsk at ilang rehiyon ang nawalan ng gas. Bukod sa kuryente, natukoy ng autoridad ng Russia ang 31 RHIMARS rockets na tinangkang pabagsakin, pero marami ang nakalusot. Bigo ang depensa ng himpapawid ng Russia na protektahan ang sarili nilang mamamayan. At para sa Ukraine, ayos lang ito. Walang opisyal na komento o pahayag. Ang pag-atake na lang ang nagsalita. Habang nasusunog ang Belgorod, patuloy pa ring naglalagablab ang planta at may mga sunog pa rin makalipas ang ilang oras. Aabutin ng linggo ang pagkukumpuni. Ngayon, mga Ruso naman ang nagyeyelo sa dilim. Walang tubig, kuryente o pampainit. Ang pagdurusang ipinataw nila sa mga Ukrainyano ay bumabalik na sa kanila. Ito ay tanda ng malaking pagbabago. Hindi na lang taktikal na target ang enerhiya, kundi naging pangunahing sandata na rin. Sasabihin ko sa iyo na ang mga numero ay nagpapakitang gumagastos ang Rusya ng RM. 175,000. Kahit bilyong bala at libong gastos ang gamitin,
hindi pa rin nila mapipigilan ang paglaban ng mga Ukranyano. Hindi sila pwedeng tumigil dahil para sa kanila, ang pagtigil ay pagkatalo. Patuloy ang buwanang pag-atake at milyon-milyong sibilyan sa magkabilang panig ang nagsasakripisyo. Sa lamig, 8,000 gusali ang walang pampainit, 1.1 milyon katao ang nasa dilim at giniginaw sa magkabilang hangganan. Enero pa lang may 2 buwan pa bago matapos ang taglamig. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba, makatarungan bang atakihin ang mga pasilidad ng sibilyan bilang paraan ng militar na pagpuwersa sa kahit anong sitwasyon? Ilagay sa mga komento kung ano ang iniisip mo at kung naging kapaki-pakinabang ba sa'yo ang video na ito. Ibahagi ito sa kakilala mong kailangang maintindihan ang digmaan at mag-subscribe sa channel para sa iba pang pagsusuri sa mga labanan. Hanggang sa susunod na video.